Maligayang pagdating sa aming channel. Si Alice ay isang binatilyo, nag-aaral siya sa isang mahigpit na Midwestern Co-Education Catholic High School. Ang kanilang paaralan ay napakahigpit kung saan ang mga mag-aaral ay multa sa hindi pagsusuot ng sinturon o sa pagsusuot ng palda na ilang sentimetro na mas maikli kaysa karaniwan. Sa klase ng moralidad, tinuturuan ni Father Murphy ang mga estudyante tungkol sa sexualidad. Sinabi niya na ang isang tao ay maaaring gumawa ng pisikal na pag-ibig pagkatapos lamang niyang pakasalan ang isang tao. Ang kasal ay dapat na isang heterosexual na kasal, at kung ang sinuman ay mag-iibigan sa labas ng kasal o bago ang kasal, kung gayon ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak sa kawalang hanggan dahil ito ay labag sa plano ng Diyos. Binabalaan din niya ang mga estudyante na binabantayan ng Diyos ang lahat. Pagkatapos ng klase, lumapit sa kanya ang matalik na kaibigan ni Alice na si Laura at sinabing pagod na siya sa pagsunod sa mga alituntunin ng paaralan. Tinanong ni Alice si Laura kung alam niya na ang pagmamasahe sa sarili mong makina ay isang kasalanan. Sinabi ni Laura na oo at sinabi rin kay Alice na ang eksena sa kotse ng Titanic film, na paulit-ulit na pinapanood ni Alice, ay kasalanan din. Ipinagtanggol ni Alice ang sarili sa pagsasabing curious lang siya at wala ng iba. Nang maglaon, umuwi si Alice bilang nag-iisa, nakatira siya sa isang pamilyang Katoliko at nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Habang nakikipag-chat sa AOL chatroom, nakatanggap si Alice ng email mula sa isang estranghero na nagpadala sa kanya ng mga larawan nila ng kanyang asawa sa kama. Natigilan si Alice nang makita ang mga larawan, ngunit dahil sa curiosity, tiningnan niya ang mga larawan. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa estranghero na nagtanong kay Alice tungkol sa kanyang pangalan, edad, at lokasyon. Si Alice ay nagsisinungaling sa kanya at pagkatapos ay hiniling ng lalaki ang kanyang larawan. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya si Alice na ipadala ang larawan ng kanyang kaibigan sa estranghero. Ang estranghero pagkatapos ay nagmumungkahi ng virtual na pagsasama, sa kabila ng hindi alam ang tungkol sa kahulugan nito. Si Alice ay naglalaro sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang kamay sa loob ng kanyang palda at pagmamasahe sa kanyang mating machine. Bigla niyang narinig ang pagtawag ng kanyang ina at mabilis niyang pinatay ang computer. Nang sumunod na Lunes sa paaralan, isang batang babae na nagngangalang Beth ang lumapit kay Alice at sinabi sa kanya na may kumakalat na chismis tungkol kay Alice na naghagis kay Wed Salad sa party ni Laura noong weekend. Itinanggi ni Alice ang paggawa ng ganoon dahil hindi niya alam ang kahulugan ng paghahagis ng salad. Tinanong ni Laura si Beth kung bakit hindi siya pumunta sa kanyang party. Sumagot si Beth na pumunta siya sa isang retreat na pinamamahalaan ng paaralan na lubos na nagpabago sa kanyang buhay. Pagkaalis ni Beth, dinilaan ni Alice ang chocolate mula sa wrapper at pinagtawanan siya ng batang nakaupo sa malapit. Si Alice ay walang ideya kung bakit sila tumatawa at nakakadismaya na umalis. Papunta na siya. Nadatnan niya si Wade at ang kanyang kasintahang si Heather na tinatawag si Alice na kasuklam-suklam. Ang mga alingaw-ngaw ng paghahagis ni Alice ng salad ni Wade ay umabot pa kay Mrs. Veda na pumipigil kay Alice na maglingkod sa misa. Sinabihan niya si Alice na igalang ang kanyang katawan na isang regalo mula sa Diyos. Si Alice ay walang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan at ganap na walang kaalam-alam. Nang maglaon sa araw na yon, pinuntahan ni Alice si Father Murphy at ipinagtapat ang kanyang mga kasalanan sa kanya. Matapos makinig sa kanyang mga kasalanan, binigyan ni Padre Murphy si Alice ng isang magaan na penitensya ng 20 panalangin. Pumunta si Alice sa chapel ng paaralan upang kumpletuhin ang kanyang mga panalangin, ngunit ang mga salita ni Father Murphy at Mrs. Veda tungkol sa kanyang katawan at mga kasalanan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kaya nagpasya siyang dumalo sa susunod na retreat ng paaralan dahil gusto niyang bumalik sa landas ng katuwiran. Pupunta rin si Laura sa retreat dahil gusto niyang makipagkaibigan kay Nina, isang sikat na senior. Pagdating nila sa mga retreat campground, nasasabik si Laura na malaman na si Nina ay isang retreat leader. Si Alice naman ay nakatingin kay Chris, isang hunky senior na isa ring retreat leader. Dinala ni Nina si Alice sa kanyang cabin, kung saan kasama niya si Alice. Hiniling ni Nina kay Alice na ibigay ang kanyang telepono at panoorin, dahil maaari itong makagambala sa kanyang karanasan sa pag-urong. Itinago ni Alice ang kanyang telepono sa kanyang bag at ibinigay kay Nina ang kanyang relo. Nang maglaon, sumama si Alice sa iba pang mga estudyante, na lahat ay nahati sa maliliit na grupo. Nasasabik si Alice na malaman na si Chris ang kanyang pinuno ng grupo. Ipinaalam ni Padre Murphy sa mga mag-aaral na nag-sign up sila para sa retreat dahil gusto rin sila ng Diyos. Sa susunod na 4 na araw, mararanasan ng mga mag-aaral ang mataas at mababang buhay na makakatulong sa kanila sa hinaharap.
Binibigyan niya ang lahat ng mga estudyante ng papel at hinihiling sa kanila na bilugan ang mga damdamin na maaaring naramdaman nila sa nakaraang taon o higit pa. Iniikot ni Alice ang lahat ng kanyang nararamdaman, kabilang ang pagbukas, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at sinubukang burahin ang bilog, na gayunpaman ay hindi nabubura habang tumatakbo ang mga oras. Nagmamadaling pinaitim ni Alice ang salita at isinumite ang papel. Makalipas ang ilang sandali, nagbigay ng talumpati si Nina tungkol sa kung paano siya palaging binabaliwala ng kanyang mga magulang at mahal ang kanyang nakababatang kapatid na si Melissa, na mas mahusay kaysa sa kanya sa lahat ng paraan. Ngunit pagkatapos na dumating sa retreat, ang kanyang buhay ay ganap na nagbago nang siya ay sa wakas ay tinanggap kung sino siya. Kinagabihan, naglalaro si Alice sa kanyang telepono dahil hindi siya makatulog. Upang maiwasan ang hinala, inilagay niya ang kanyang telepono sa silent mode, na pagkatapos ay magsisimulang mag-vibrate. Hindi sinasadyang nadiskubre ni Alice na magagamit niya ang feature ng pag-vibrate ng kanyang telepono para i-message ang kanyang mating machine. Gayunpaman, huminto siya nang makita niya ang krusipiho na nakasabit sa kanyang silid. Kinabukasan, habang naglalakad sa isang burol, sinadyang saktan ni Alice ang sarili para mapalapit siya kay Chris. Binuhat niya si Alice pabalik sa kanyang cabin para gamutin. Nang maglaon, pumunta si Nina sa silid ni Alice at sinabihan siyang pumunta para sa isang grupong larawan, ngunit pagkatapos ay nakarinig siya ng ingay na panginginig ng boses at natuklasan na itinago ni Alice ang isang telepono mula sa kanya. Pagkatapos kumuha ng grupong larawan, sinabi ni Father Murphy kay Alice na kailangan niyang parusahan siya dahil sa pagtatago ng kanyang telepono. Sinabi niya kay Alice na linisin ang retreat house. Matapos linisin ang opisina ni Padre Murphy, nakikita ni Alice ang computer sa kanyang opisina. Matapos kumpirmahin na siya ay nag-iisa, nag-log-on siya sa isang chat room ng AOL at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng paghahagis ng salad sa isang tao. Ngunit bago pa niya malaman, narinig niya ang yabag ng isang tao at nagmamadaling pinatay ang computer at umalis. Sa kanyang paglalakbay, nahanap niya si Nina, na pabirong inakusahan si Alice na may pagnanasa, isang chismis na hindi matatakasan ni Alice. Sa ikatlong araw ng retreat, sinabi ni Father Murphy sa mga mag-aaral na nakakita siya ng isang tahasang chat sa kanyang computer at hiniling ang responsableng lumapit. Ngunit dahil walang mananagot, binabalaan sila ni Father Murphy na binabantayan ng Diyos ang lahat. Nang maglaon, isa-isang kinapanayam ni Padre Murphy ang mga mag-aaral upang malaman kung sino ang gumamit ng kanyang computer. Ininterview niya si Alice at nagtanong tungkol sa kanyang mga damdamin na nakaon. Tinutulak niya si Alice para umamin tungkol sa tukso nila kay Wade. Iginiit ni Alice na isa lamang itong chismis na ipinakalat ng kanyang mga kaklase, ngunit hindi naniniwala si Father Murphy sa kanyang pagpupumilit. Si Alice ay sawa na sa chismis at hinarap si Wade. Sinabihan niya si Wade na sabihin sa lahat na walang nangyari sa pagitan nila, ngunit tumanggi si Wade na magsalita at umalis nang hindi inaamin ang kanyang kasalanan o humihingi ng tawad. Habang naglilinis ng kusina, nakita ni Alice si Nina na hinahalikan ang isa pang senior leader sa kakahuyan na pagkatapos ay minasahe ang kanyang mating machine gamit ang kanyang bibig. Tuwang-tuwa si Alice nang makita sila at pinunasan ang kanyang mating machine ng walis. Nang maglaon, pumunta siya kay Laura at sinabi sa kanya ang lahat tungkol kay Nina. Ngunit tumanggi si Laura na maniwala kay Alice at iniisip na ginawa niya ang lahat para lamang makakuha ng atensyon. Tinapos ni Laura ang kanilang pagkakaibigan at tinawag si Alice na naghahanap ng atensyon. Si Alice ay sawa na sa lahat at nagpa siyang i-frame si Wade para sa naunang break-in. Inilagay niya ang ipinangakong bracelet ni Wade sa computer ng opisina ni Father Murphy. Narinig niyang pumasok si Father Murphy at mabilis na nagtago sa isang silid. Habang nagtatago, nahuli niya si Father Murphy na minamasahe ang kanyang mating machine sa isang adult na video na nakasave sa kanyang computer. Napagtanto ni Alice na lahat ng tao sa paligid niya ay may mga lihim na itinatago sa iba. Habang umaalis, nakita niya si Chris na mag-isa at hinahalikan siya. Bagamat nag-i-enjoy si Chris sa una, nalulula siya at tumakas. Sa huling araw ng retreat, nakipagkaibigan si Alice sa isang mahiyaing kaklase. Habang nakikipag-usap sa kanya, nakita niya si Father Murphy na hinihila si Wade sa tabi nang makita niya ang bracelet ni Wade sa kanyang computer sa opisina. Ngayong si Wade ang may pananagutan sa tahasang insidente sa chat. Humingi ng tawad si Laura kay Alice at nakipagkasundo sa kanya. Nang maglaon ay hinihikayat ni Amang Murphy ang mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa panahon ng retreat at kung ano ang kanilang natutunan sa 4 na araw na ito. Ibinahagi ni Wade na sumuko siya sa tukso at nahihiya sa tahasang mensahe ng chat, kahit na hindi niya ginawa ang anumang bagay.
Hindi okay si Alice dito at nagpa siya na ibahagi ang kanyang karanasan sa lahat. Pinapaalalahanan ni Alice ang bawat estudyante na lahat ay nagtatago ng mga bagay-bagay at hinihikayat silang tratuhin ang isa't isa ng may katapatan at paggalang gaya ng gusto ni Jesus. Pagka-uwi mula sa retreat, nagsimulang maghanap si Alice ng mga kolehiyo sa Kanluran at East Coast tulad ng iminungkahi ni Nina. Kinabukasan sa paaralan, hinarap ni Alice si Chris na hindi pa rin komportable at tiniyak sa kanya na maaari pa rin silang maging magkaibigan. Nang maglaon, nakipagkita si Alice kay Father Murphy at sinabi sa kanya na habang nasa retreat, nakita niya ang isang video ng mga taong nagsasama sa isa't isa. Napagtanto ni Father Murphy na nakita siya ni Alice na nanonood ng mga pang-adultong video, kaya hindi niya tinalakay ang mga implikasyon ng kanyang pag-amin. Sa halip, nagtalaga siya ng mas mabigat na penitensya ng 100 panalangin kay Alice. Gayunpaman sa halip na kumpletuhin ang kanyang penitensya, umuwi si Alice upang muling bisitahin ang eksena ng sasakyan sa Titanic at minasahe ang kanyang mating machine at natapos ang pelikula.